Yes, good morning, Orly. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Maraming salamat. Pasensya na sa istorbot. Kailangan na talaga nating makumusta ho kasi yung ano ho bang mga lugar ang lubos na naapekto nitong matinding pagulan nitong weekend, itong simula pa ng Biyernes, at ano ho yung mga lugar na kinakailangan po ngayon ng atensyon, kung kinakailangan pang magkaroon ng evacuation at matinding mga pagguho ng lupa na naidagdag po sa report sa inyo dyan sa OCD. Oo, nakasentro tayo sa areas ng Region 1, CAR and Region 2 kasi doon talaga nagkaroon ng flooding. Although nag-subside na yung iba, but yung weather nandyan pa rin, no. Tuloy-tuloy pang ini-enhance yung ng bagyo kahit lumabas siya, na-enhance yung mga pag-uulan. So we're looking at Ilocos Sur, Ilocos Norte, and some parts of CAR. So far, affected families, halos 4,000 families yan. Merong konting evacuation centers na na-activate at may konting mga damages, no? Karamihan dyan, minor lang naman, mga partial damage sa mga bahay. And yung lifelines natin, kokonting nagkaroon ng saradong road sections, lima lang, but kiniklear na yan. Ang pinaka-epekto lang talaga yung pagkaroon ng suspension ng classes sa halos 219 na eskwelahan, karamihan dyan sa regions 1, 2, and CAR, and then yung work suspension. So minor in a way itong bising, but ito naman ay tinitingnan yung ating paghahanda, no? Dahil pumasok na po yung ating typhoon season at tuloy-tuloy na po itong ating pag-prepare at paghahanda po. Hindi ko na napakinggan ng buong-buo yung affected families. Ilan po uli lahat iyon na ASEC? Opo, nasa 3,773 families po. Regions 1 and CAR and some parts of Region 2. So, Opo. 3,773 families, around how many individuals po ito? Nasa 13,006 persons po. 13. Opo. Ito yung napuputol-putol ang bagya si Assistant Secretary Alejandro. Adjust lang natin ng konti, Jed and pare Kaloy. So, in terms of casualty, sabi nyo, wala namang nasawi ba? O wala tayong casualties. Salamat tayo. Okay. Asek, adjust lang ho namin ang signal ninyo. Pasensya na. Sige, kunin mo. Gantong gawin mo. Yung antena, gamitan mo ng tinidor. Ano yan? Parang TV nung araw. Ikaw talaga, Andoy. Tapos iharap mo sa Northern Luzon area. Ganyan nung araw eh. Dako, hindi maganda signal ng Channel 7. Nanonood pa naman ng A-Team. Ano pa yung A-Team series nung araw? Hindi mo inabutan, Charlie's Angels. Hindi mo rin inabutan. Kaya pag medyo hindi magandang signal, talagang i-adjust yung antena, itatapat dito sa may lugar na ito. Sa kaya sabi nyo. Okay na ba si Asek? Dahil mahalaga yung mga informasyon at detalye po na kanyang inihati, lalo-talo na ho dun sa mga ilang lugar na kinakailangan pa rin po ng patuloy na paghahanda sapagkat meron pa rin pong banta ng mga matinding buhos ng ulan. Sige, habang iyong ina-adjust, good news muna tayo para pantay naman. Merong magandang balita tayong inaasahan papasok po ng ikalawang linggo ng buwan ng Hulyo. Dahil may panibagong bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang aasahan sa pagtaya ng, pangalawa na to, second week nito, Andoy. Sa pagtaya ng isang kumpanya ng langis, posible ang 20 sentimo, patang konti, hanggang 40 sentimo, bawas presyo ng diesel. Bagay, close pa rin naman yan. Sana isagad yun ng 40. Kasi yung unang binanggit ng Biyernes, nasa 50, halos 50. Sa piso, sa gasolina, mula 80 centavos hanggang piso. Hindi masamang pasobrahan nyo. Total, pag nag-oil price hike, mas mataas sa estimate yung nangyayari ng last day. Kasi yung binabanggit natin tuwing Biyernes at umiiral po minsan hanggang Sabado po ng umaga ay yung pong kalakalan nung pang-apat na araw. Fourth day of trading sa world market. May isang araw pa.
Minsan doon na bumabawi, minsan doon din nadaragdagan, minsan doon din umuonte kung meron mang pagtaas o pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito po nakambang oil price rollback ay bugsod pa rin ng paghupa ng tensyon sa pagitan po ng Israel at ng Iran at ang pagtaas din ng produksyon ng langis ng OPEC Plus ngayong buwang ito ng Hulyo, mga kapuso. Buena Manong Balita. Signal ka, okay na ba? Signal ka lang, paring Kaloy, dahil mahalaga malaman din natin ang ilang sitwasyon natin mga kababayan, lalo-lalo na sa Benguet. Tama ka, Andoy? Oo, yung Itogon, yun, tama, Itogon, Benguet. Bay, nakita ko yung pagragasan ng tubig. Mukhang nagkaroon ng landslide doon sa lugar na yun, sa isang barangay din sa Itogon. Parang waterfalls. Ang masaklap, yung dinadaanan ng tubig, lugar pa ng mga residente doon sa lugar. Alright, one more time. Si Asek Alejandro, nasa ating linya po muli. Asek Alejandro, pasensya na, tagadyaso kami ng signal. Okay na ho ba tayo? Naririnig niyo ako na malinaw, Asek? Yes, Orly, malinaw po, malinaw. Okay. Binabanggit ninyo nasa may 3,000 yung mga affected na mga individual. Pwede pang tumaas ito habang may banta pa ng pagpasok muli ang bagyo at maaari magpaigting pa rin ang mga pag-ulan sa ilang mga lugar dulot naman ng habagat. Opo, maaari pong tumaas ito kasi mga initial reports pa lang ito na nakuha natin from the field, no? Regions 1, Regions 2, and Region 3. Pwede po, meron tayong binabantayan sa CAR na tuloy-tuloy ang pag-ulan doon. Yung Itogon nga, no? Although, paulit-ulit na problema doon tuwing umuulan na nagkaroon ng landslide, flash floods dahil kasi mining area po yan. Pag walang ulan, talagang yung small scale mining tuloy-tuloy lang. And of course, alam naman natin ang condition doon. Kaya kausap ko po yung ating regional director kagabi and nag-coordinate na siya sa mayor at talagang hahanap sila ng magandang solusyon para hindi po maulit ito or talagang pag may mga ganitong sitwasyon ay magkaroon na tayo ng standard operating procedure, no? Kasi sabi nga niya, hanap buhay po ito, sir, doon. Ang problema lang, kailangan maabisuhan ng maayos, alis sila ng kaagad and of course, ang epekto nito, hindi lang naman doon sa mining area, pati sa mga barangays, mga residential or yung mga tahanan, yun ang apektado po, mga communities. So, long-term solution po ang kailangan dito sa Itogon. Sa tagal ng karanasan ho ng ating pag-cover, lalo na pag umuulan, pag sinabing minahan, wala talagang paghahanda dyan na Asek, correct me if I'm wrong. Pero pag sinabing ganyan, may wala ka talagang mapaghahandaan yan. Aalis talaga kayo dyan. Pag merong lugar na mina, wala talagang dapat residential area dyan. Yun lamang, ilang mga nagmimina kasi siguro mapalapit yung pamilya nila. Kaya dyan po nagtatayo ng bahay. Hindi alintana yung peligro dahil minahan. Ano mang uri ng pagmimina, yan man open pit mining, yan man bumubutas man na parang diwalwal style. Ang peligro napakataas kasi, Asek. So siguro talagang pipilitin na lang nila talaga na wag maglagay ng bahay dyan kung saan merong mga nangyayaring pagmimina. Opo, yan po talaga at talagang kailangan natin dyan yung seryosong solusyon na dapat gawin ng ating local government units and of course kasama yung national, no? Kasi relocation na po talaga ang solusyon dyan. Kasi paulit-ulit na lang din yan. Ganyan na po talaga ang kalagayan dyan ngayon sa Itogon. Mabuti nga't wala naman tayo na monitor na natabunan doon at pasalamat naman tayo. Well, at least meron pa tayong panahon para sila pagsabihin na lumikas. Bukod po dito sa Itogon, nakatawag din po ng pansin sa Ilocos Norte, may nasirang, seawater wall? Seawall, yan lang yung mga seawalls natin sa mga mga beachfront. Yung na mahaba. Yan yung parang sumasagga pag humaampas ang malakas na alon. Opo. Usually nasisira din yan sa katagalan. Okay. So kailangan din talaga i-reinforce yan and of course grabe na po ang hampas ng mga alon ngayon at dulot ng mga ganyang pangyayari ay nasisira and kailangan i-rehabilitate po yan. Okay. Protection naman yan sa ating mga communities po. Wala namang matinding pinsala doon sa lugar na yon kung saan nasira yung seawall? Wala naman po. So far, wala naman. Kaya parang itong bising, practice lang ito sa atin, although very minor effect in general, no? But of course, tuloy-tuloy yung pag-ulan. Ito na nga, rainy and typhoon season, nag-umpisa na.
at tuloy-tuloy na itong paghahanda at pagtulong sa ating mga different local government units. Okay, naka-alerto lahat. Lalo na yung mga kinakailangang magkaloob ng, wag naman sanang mahalin tulad doon sa mga nakarang mga pagbaha na talaga kinakailangan naka-rubber boat para maglikas lang ng ilang mga residente. Wala namang ganun nangyari ngayon, Asek. Wala naman, pasalamat tayo, wala. Pero Ah. rest assured po, yung ating buong Search, Rescue and Response Cluster na pinangungunahan ng AFP, nakahanda po sila. In fact, based sa report, meron tayong 1,680 teams na alerto na po yan. Sa buong bansa naman yan. But for Northern Luzon, halos 239 teams ang nakahanda. That covers land, sea, and water assets po. Alright. Panghuli na lang, kumusta ho yung may kinakailangan bang padalhan ng mga food packs dahil ang pagkakaintindi ko may ilang mga lugar pumunta naman sa kanilang mga kaanak, hindi pumunta ng evacuation center. So siyempre, yung mga hinagahanda natin mga food packs, mga gamot man yan, mga pagkain man yan, mga damit man yan, doon sa mga nasa evacuation center. Meron po bang kakulangan? Meron bang pahirapan sa paghatid ng mga ito, food packs, Asek? Wala naman, sa Ilocos Norte lang meron na nag-report yung DSWD, nag-augment sila sa Narvacan, no? But ayon sa ating DSWD, halos 3 billion pesos worth of standby funds and stockpile ay naka-ready yan nationwide. Sa Region 1 alone, halos 300 million pesos worth of NFIs ay nakahanda. So ready po tayong mag-augment, naka-preposition po itong mga ito. At ready po kung merong nangangailangan. But so far, yung Narvacan, Ilocos Norte pa lang ang humingi at nabigyan naman kaagad ng suporta ng DSWD. Ilan ho bang mga nasa evacuation center sa Narvacan? Sandali lang. Nawala yung aking... Okay lang. Sige. Mamaya siguro natin alamin na lang yan. Pero panghuli na lang ako siguro, Asek, pati yung ilan siguro mga nagnanais na magparating, baka hindi ho natutugon na siguro, hindi na papakinggan. Meron pa rin namang mga dapat silang alalahanin at numero na dapat na tawagan, lalo sa mga lugar na yan, Region 1. Siya nga pala, sa Batanes, anong update ho doon? Kumusta ho sila doon? Okay lang sa Batanes, no? Yun nga, tinitingnan namin araw-araw since Thursday. Okay naman, wala masyadong effect sa kanila. Ulan lang, but walang major damage, okay lang po ang Batanes so far as of today po. Mabuti naman. Ibig sabihin, umiiral din ng effective communication. Hindi yung pagkatapos ng matinding ulan, parang nung Undoy, lahat ng satellite phone, hindi hindi na so far, mahalaga kasi ngayon yan and I think isa yan sa inyo na hong tinututukan ngayon, yung kahit na wala kuryente, kahit na hindi makabiyahe dahil baha, sira yung mga kalsada, at least meron kayong paraan para makapag-communicate pare-pareho. Opo. Yan po, talagang sinisigurado natin na meron tayong alternate or redundant communication system, meron tayong nakahandang satellite phones, at saka syempre yung ating VHF radios po, yung ating network ng ito pa rin yung pinakamaasahan natin pag natumba lahat, yung ating mga radio network po. Totoo, satellite phone pala, hindi sa lahat ng pagkakataon effective kasi. Oo. Hindi po. Parang hahanap pa rin pala ng signal dyan, parang hindi katulad pag napapanood kasi natin sa pelikula, parang kahit nasa loob ka ng kuweba, makakatawag ka. Hindi rin parang ganun sa totoong buhay. Hindi po. Kailangan very clear yung weather at nasa labas ka po ng ng building para makakuha ng satellite. Yung isa, binamagin niya, ang tawag doon, VHF communication. Yung VHF, yung ating radio, high frequency. yung high frequency radio, yun pa rin ang pinaka-backup natin kasi minsan pag na-out yung mga natin, mga Globe, Smart, natumba yung mga cell sites, yung radio network pa rin ang pinaka-backup natin. Yan ang ating sigurong pag-usapan pag natapos sa lahat ng ito, yung ganitong uri ng mga paghahanda, yung mistulang prepper ka, Asek. Ano yung pwede mong gawin to save lives, masustain mo kung ilang araw na ikay nasa binabahang lugar, at higit sa lahat yung communication, mabisa pa rin talaga kasi yung tinatawag nilang community radio, no, Asek?
Opo, Oo, yun po. parang- Very effective po yan. Marami Basta na naka-charge ng Oo. matagal. Opo. Marami na mabibili ngayon. Nakikita ko nga, murang-mura and sufficient distance, mga 1 to 2 kilometers, makakausap kayo. Sabi ko, okay to Mantala nun, hirap na hirap tayo makahanap ng mga radyo, Opo. Asek. Oo, may Marami na bentahan pong, ka, mahal na mahal. Oo. Oo, marami na pong available radio, mga local radio system na pwedeng gamitin ng mga barangay. Mm-mm. And then of course, nalilink naman 'yan, no? Bibigyan lang ng mga frequency 'yan Mm-mm. para ma-link doon sa network talaga ng ating mga responders. Okay. Asek, makikibalita at sana ma-maintain natin na zero casualty. Bagamat alam natin hindi maiiwasan dahil minsan kababayaan na rin ang naging resulta ng lahat. Kaya nagkakaroon tayo ng mga matinding pagbahat, pag-uho ng lupa. Pero magkagayon man, sana magkatulong-tulungan tayo na iligtas natin ang isa't isa. Lalo din sa mga peligrosong lugar ngayon pong umuulan pong ito. Asek, maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo. At, Maraming salamat, update po Arlie. kami. Thank you, sir. Thank you po. Ang officer in charge ng Office of the Civil Defense, Asek Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, ang inyo pong napakinggan. Buena Manong Sana Balita. ma-maintain nila ang ganyang